Abay, totoo ba ito? Sinabi ba talaga ng Pangulo na hindi niya alam yung kaso ni Martin Romualdez? Mr. President, let me remind you, yan ang pinakauna mong binitawan na salita sa katatapos mo lang na SONA. Alam niyo, Mr. President, sa totoo lang, hindi talaga kami naniniwala na kakasuhan si Martin Romualdez. Alam niyo bakit? Kasi pag kinasuhan si Martin Romualdez, hindi magpapakulong yan. Lalo na kung plunder, ikukulong muna siya habang nagtatrial. Aba, hindi papayag yan. Hindi pa man yan nakakita ng bunk bed. Hindi nga marunong yan sumakay ng jeep. Mahihirapan yan mag-adjust, Mr. President. Kaya pag yan kinasuhan at madiin, abay, kakanta yan ng kantang sintonado. At malamang yung kanta niyan papunta sa inyo. Kaya alam namin, hindi mo gagawin yan, ha? Pipigilan nyo yan. Bakit? Kasi nga, pag magsintonado na yung kanta ni Martin Romualdez, sigurado yan, ha? Mapapahiya kayo sa buong mundo at malamang mapatalsik kayo sa pwesto ninyo. Kaya hindi nyo pinipwersa na makasuhan si Romualdez. Rhetoric lang yan. Optics lang yan. Pabilib lang yan. Kahit ano namang ginagawa mo, picture taking lang eh. Puro lang turo dito, turo doon, salita ng konti. Wala naman talagang nangyayaring resulta eh. Alam nyo, yung style of politics ninyo, ginagaya na ni Risa Ontiveros. Puro forma, wala na mga wenta. Sayang ang bayot. Ganito kasi yun, ha? Ganito kasi yun. Yung testigo ng ombudsman na magsasabing si Martin Romualdez ay nagnakaw ng pera sa flood control ay yung 4 na Marines. Dahil sila ang gumawa ng sinumpaang salaysay na nagsasabing nag-deliver sila sa bahay ni Martin Romualdez. Klaro yun, ha? Ginapang yung 4, nag-recant. Ibig sabihin, pinapabulaanan na nila yung kanilang sinabi. So ngayon, wala nang testigo na naglilink kay Martin Romualdez doon sa pera ng flood control. So ngayon, paano pa siya makakasuhan? Kuhanin nyo? Ito yung malaking katarantaduhan, ha? Nang si Boying Rimulya ay nasa DOJ pa at nag-Blue Ribbon Committee hearing, ayaw gamitin ang 18 ex-Marines bilang mga witness para magsalaysay sa delivery ng pera. 'Di ba? Pero na maging ombudsman na siya, ginamit niya yung 4 para madiin si Martin Romualdez. Pero ang nakakaduda, bakit yung 4 lang? 'Di ba? Ibig bang sabihin, yung 4 lang yung totoo, yung 14 hindi? Aba. O di ngayon, ganito na, ha? Sabi ni Boying Rimulya, kakasuhan niya yung 4 dahil bumaliktad. Ang sabi naman ni Martin Romualdez, wala siyang kinalaman doon sa pagbaliktad ng 4. O, di ba? O ngayon, maniniwala ba kayo sa mga sinasabi nila? Kaya, ang konklusyon, hindi talaga makakasuhan si Martin Romualdez. Dahil pag nakasuhan ito, tapos ang karir ni BBM. Kaya
Kaya naman pala ipinilit na mag-hearing ng impeachment ngayong araw na ito. Gustong tabunan ang isyu ng malawakang pagbaha sa Luzon. Lalong-lalo na sa Pampanga. Yung Masantol lubog sa baha. Talaga namang bangka ang kailangan mo para makarating sa kanilang bayan. At yung Makabebe, yung dump truck ng Makabebe, ang tanging sasakyan para makapasok at makalabas ng Makabebe. Ang tanong, BBM Martin Romualdez, Bunuan, at ng mga congressman dyan, ano ang kasalanan ng mga taong ito? At bakit sila ginaganito ninyo? Yung Metro Manila, effective daw yung flood system, sabi ni Marcos. Anong nangyari? Bakit lalong tumaas yung tubig? Sasabihin nyo na naman, humupa ka agad. Hindi totoo yan. King-ina ninyo. Ano ang kasalanan ng taong bayan? Sa laki ng pondo ng flood control, sa laki ng unprogrammed appropriations na inilagay nyo sa flood control, yung pera para sa subway, yung pera para sa Panay Bridges, yung pera para sa kung ano-anong proyekto pa, pera ng modernization ng AFP, PDIC, at yung PhilHealth, inilagay nyo lahat sa program of operations, inilagay nyo sa flood control, tapos ganito ang mangyayari. Di ba? Ano ang kasalanan ng taong bayan? Ganito na ba tayo talaga? Kapalan na lang ng muka? Bahala na yung iba, basta kayo masagana. King-inan yung lahat.